Simulan na natin ang balitaan. Narito na po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagsampa na ng kasong direct assault, disobedience at grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte ang Philippine National Police. Kasunod ito ng nangyaring tensyon sa pagitan ng kampo ni Vice Presidente at mga pulis sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez mula sa House of Representatives patungo sa Veterans Memorial Medical Center o BMMC. Ayon sa PNP, ang insidente ng paninigaw at pagtulak sa naka-uniforming pulis ay malinaw na paglabag sa batas. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against a agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing but he exercised self-restraint at hindi po pumatol, but you can see in the video na tinulak po siya mismo. Hataw Balita ngayon. Aalisin muna ang mga military personnel mula sa Vice Presidential Security and Protection Group para makatugon sa sabina na ipinadala ng Philippine National Police. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., pansamantala muna itong papalitan ng ibang set ng mga AFP at PNP personnel. Gate ni General Browner, prioridad nila ang kaligtasan ng Vice Presidente dahil maaari anyang magkagulo kapag may nangyaring masama rito. So hindi po maiiwan ang Vice Presidente na walang security. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So we will not allow that, no? We will not allow that. Kaya't poprotektahan pa rin natin ang ating Vice Presidente. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na natanggap niya na ang sabina na ipinadala ng National Bureau of Investigation sa kanyang opisina. Gayunman, hiniling nito na mabago ang petsa ng pagpunta niya sa NBI dahil kasabay ito ng pagdinig ng Kamara sa Biyernes. Anya priority niya ang pagdalo sa hearing para suportahan ang mga personnel ng kanyang opisina na pinatatawag ng mga mambabatas. I requested to reschedule the invitation dahil nag-conflict siya sa schedule namin sa hearing ng House of Representatives sa Committee on Good Government. So conflict silang dalawa. Hataw Balita ngayon. Pag-aaralan ng Department of Justice o DOJ ang mga kakulang kasong isasampa para sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga banta ni BP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa tampahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-anyaya sa militar na tumulong sa pag-ayos sa umano'y fractured government. Itinuturing ng DOJ ang usapin na seryoso at inatasan ng National Bureau of Investigation o NBI na tumulong sa investigasyon gamit ang whole of government approach. We will do a complete case build-up and only when there is sufficient evidence will we file the necessary criminal case against anybody who violates the law, no matter what position you may have, no matter how high you are in the country, no matter what kind of influence that you wield. We will apply the full force of the law to everyone without any distinction. No one is above the law. Hataw Balita ngayon.
Kinumpirma ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe na hindi humiling ng dagdag na pondo ang opisina ni Vice President Sara Duterte matapos tapyasan ng Kamara ng 1.3 billion pesos na proposed budget nito. Naipasa na ng Senado ang 2025 General Appropriations Bill o GAB at nananatiling nasa 733 million pesos lang ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Gayunpaman, tiniyak ni Senator Poe na may magagamit pa rin naman na pondo ang OVP para sa social services mula sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing, bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification bakit tataasan. Hindi pa ito end of the line for the OVP budget. Malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request. Hataw Balita ngayon. Inilipat na sa Pasig City Jail si KOJC leader Apollo Kibuloy matapos ang kanyang medical furlough sa Philippine Heart Center. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, sang-ayon ito sa utos ng Pasig RTC noong November 22 na paglilipat sa religious group leader matapos makumpleto ang medical assessment ng PNP General Hospital. Tinanggihan ng korte ang hiling na hospital o house arrest ng kapo ni Kibuloy. Dagdag ni Pajardo, malaking ginhawa ito para sa PNP dahil nabawasan ang abala sa pagbibigay ng security escort sa bawat biyahe ni Kibuloy. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na ma-house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however the court ordered po the PNP to conduct a medical findings. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni DTI Secretary Maria Cristina Roque bilang kapalit ng nagbitiw na si former DTI Secretary Alfredo Pascual. Nangako ang bagong kalihim ng DTI na paiigtingin niya ang proteksyon laban sa substandard na produkto. Bukod kay Secretary Roque, pinagtibay din ng CA ang appointment ng 21 opisyal ng DFA, kabilang na si Consul General Sherlyn Manangkil na tumulong sa kaso ni Mary Jane Veloso. Kasama rin sa naaprubahan ang appointment ng 22 opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Hataw Balita ngayon. Inumpirma ng Office of the Executive Secretary na walang holiday movement sa November 30, 2024 para sa Bonifacio Day kahit ito'y pumatak sa araw ng Sabado. Dahil dito, hindi idedeklarang holiday ang November 29 na araw naman ng Biyernes. Nauna nang inilabas ng listahan ng holidays para sa 2024 sa ilalim ng Proclamation 368 at mayroon na ang pay guidelines para sa mga magtatrabaho sa Bonifacio Day. Hataw Balita ngayon. Isang sugatang miyembro ng New People's Army o NPA ang nailigtas matapos ang engkwentro ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Baleno, Masbate noong November 20. Kinilala ang sugatang NPA na si Jerome Borihon alias Leon na kasama ng grupong pinamumunuan ni Ronnie Verano alias Dimple. Matapos ang halos 8 oras na pagbiyahe, inilipad siya ng AFP Air Ambulance mula sa Masbate papuntang ospital sa Pili, Camarines Sur. Nahuli natin siya, sugatan sa bundok, iniwan ng kanyang mga kasamahan. Mabuti, sa tulong po ng K9 Battalion, yung aso po natin, nahanap agad siya. Kung hindi siya nahanap, baka hindi na namin siya naabot ang buhay. Kaya ako po ay
malaking pasasalamat sa aking mga tropa sa K9 Battalion at naabutan pa natin itong buhay. Magkaroon siya ng panibagong buhay. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na posibleng maibalik pa ang dating relasyon niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumakbo bilang kanyang running mate noong 2022 elections. Ayon sa Vice Presidente, narating na nila ang punto kung saan imposible na silang magkasundo pa kasunod ng issue ng sagutan ng dalawang panig. Malinaw para sa Vice Presidente na siya ang target ng mga panggigipit at ang nais ng mga ito ay maalis siya sa kanyang pwesto. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Hataw Balita ngayon. Malinaw para kay Vice President Sara Duterte na pinipilit umanong gawa ng kaso ang mga naging pahayag niya kamakailan bilang bahagi ng paggigipit at panghaharas sa kanya ng administrasyon. Gayunman, tinawanan lang ito ng Vice Presidente at sinabing hindi reasonable ang mga sinasabing paglabag niya sa anti-terrorism law. Anya, base umano sa tinawag niya ang playbook, ay balak gawin sa kanya ang katulad ng ginawa kay former Congressman Arnie Tevez. Itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Tevez. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hataw Balita ngayon. Humiling si Kiko Aquino D., apo ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. na wag isama ang kanilang pamilya sa patuloy na alitan ng pamilyang Duterte at Marcos. Sa selebrasyon ng ika-72 na kaarawan ni Ninoy, ipinaliwanag ni D na ang pamilya nila ay hindi dapat maging bahagi ng mga issue o mabanggit man ang pangalan ng kanilang lolo sa away na magkabilang panig. Dagdag pa ni D, para sa kanya ay pareho lang na mga halimaw ang pamilya Marcos at Duterte na nagpapahirap sa bayan. Tumanggi naman si Vice President Sara Duterte na magkomento tungkol sa pahayag ni D at sinabing natural lamang na kumampi ang mga anak at apo sa kanilang mga magulang at lolo. Hataw Balita ngayon. Pinuna ng mga mambabatas ang ginawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na matrix ng Pogo illegal drug trade kung saan isinama si Senator Bongo. Malianya na inilabas ito sa pagdinig ng House Quadcom dahil wala naman umano itong direktang involvement sa nasabing illegal na aktibidad at incriminating umano ito para sa senadora. Marinding binatikos ni Senator Go ang PDEA at tinawag na irresponsable. Git ng senador, hindi siya sangkot sa illegal na droga at galit siya rito. Napaka-irresponsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito, illogical attempt to establish guilt by association. Rehash to dahil pinagbabasihan nila report po ni Asierto na hindi naman credible witness. Hindi ko naman po siya kilala at hindi ko rin alam kung bakit galit na galit siya sa amin at pinag-iinitan niya kami. At kada election na lang po, ito ang nagiging issue. Bulok na style yan, no? Yung dudumihan ka, tatapunan ka ng dumi.
para sila po ang pumuti. Hataw Balita ngayon. Nagtungo kahapon sa Supreme Court si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para maghain ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gadon, ang mga pahayag ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itinuturing niyang illegal, immoral at condemnable ay sapat na dahilan ng disbarment bilang isang abogado. Dagdag pa nito, mas mabuti kung magbibitiw na lang ito bilang vice-presidente at hinamo na mag-resign upang maiwasan ang posibleng impeachment sa susunod na Kongreso. Hataw Balita ngayon. Sumiklab ang isang malaking sunog sa residential area sa Barangay 310, Santa Cruz, Maynila kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ika-5 alarma ang nasabing sunog malapit sa Manila City Jail. Dahil dito, inilipat muna ng kulungan ang nasa 300 persons deprived of liberty na nakakulong sa male dormitory. Sa kalsada naman, inabutan ng UNTV News and Rescue ang mga apektadong residente, dala ang ilang gamit na naisalba mula sa sunog. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Bert Cerudo mula sa Dubai, United Arab Emirates. Pumirma ng kasunduan ang Israel at Hezbollah ukol sa ceasefire na magsisimula sa Miyerkules na pinamagitanan ng Estados Unidos at France. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Epektibo ngayong Miyerkules 4 a.m. local time magsisimula ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah matapos na mapagkasundo ng United States at France ang dalawang panig. Tinutukoy ng kasunduan ang isang permanenteng paghinto ng labanan sa hangganan ng Israel at Lebanon na pumatay sa libu-libong tao mula nang magsimula ang hidwaan sa Gaza noong nakaraang taon. Ayon kay US President Joe Biden, magpapadala ang Lebanon ng 5,000 sundalo habang magpapaliban ng pwersa ang Israel. Magtutulungan ang mga pwersa ng Estados Unidos, France at United Nations Interim Force in Lebanon o UNIFIL upang matiyak ang pagsunod sa ceasefire, ngunit hindi ipadadala ang mga pwersang militar ng US sa rehiyon. Bagamat positibo ang reaksyon mula sa mga pinuno ng Israel at Lebanon, patuloy na umiiral ang mga labanan at nakaranas ng airstrike sa Beirut ang Lebanon kung saan 18 tao ang nasawi. Nananatili ring umaatake ang Hezbollah gamit ang rocket fire patungong Israel, kaya't nagpatuloy ang tensyon sa kabila ng kasunduan. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Binatikos ng Chinese ambassador sa New Zealand ang plano ng bansa na sumali sa AUKUS, isang security pact ng Australia, United States at United Kingdom, at itinuring itong makasisira sa relasyon ng New Zealand at China. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagbigay babala ang ambassador ng China sa New Zealand na ang posibleng paglahok ng bansa sa AUKUS, isang trilateral security partnership sa pagitan ng Australia, United Kingdom at ng United States, ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang ugnayan. Ayon kay Dr. Wang Xiaolong, maaaring magdulot ng mga seryosong tanong tungkol sa integridad ng Nuclear Non-Proliferation Treaty at magpataas ng tensyon sa rehiyon ang kasunduan sa seguridad. Itinatag ang AUKUS noong 2021 upang labanan ang lumalaking impluwensya ng China sa Asia-Pacific. Ayon kay Wang, ang pagkakasangkot ng New Zealand sa kasunduang ito ay maaaring magdulot ng pinsala sa relasyon nito sa China. Ayon naman kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, hindi pa tiyak kung sasali ang bansa sa AUKUS dahil patuloy pa itong pinag-aaralan ng pamahalaan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Nilagdaan ng transition team ni United States President-elect Donald Trump ang isang kasunduan sa administrasyon ni Pangulong Joe Biden upang simulan ang formal na proseso ng pagpapasok ng mga nominee ng nauna sa mga ahensya ng gobyerno. Gayunman, patuloy na tinatanggihan ni Trump ang ilang karaniwang hakbang sa proseso ng transition. Ito ang umahataw na balita ni Cap Carriedo. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Chief of Staff ni United States President-elect Donald Trump na si Susie Wiles na nagsimula na ang susunod na yugto ng transition na magbibigay daan sa paghahanda ng mga nominee, pati na rin ang pagsasagawa ng mga pag-iinspeksyon. Pinayagan ang kasunduan ng pagsisimula ng transition bago ang inaugurasyon ni Trump sa January 20, 2025. Ayon sa team ng President-elect, hindi nila gagamitin ang mga background checks mula sa Federal Bureau of Investigation at magtataas sila ng pondo mula sa pribadong sektor. Tinutukoy din sa kasunduan ng mga hakbang ukol sa ethics plan at seguridad ng impormasyon tulad ng pag-iwas sa conflict of interest ng mga kasali sa transition team. Hindi sila maaaring magrehistro bilang lobbyist habang nagtatrabaho sa transition o magtrabaho para sa isang banyagang gobyerno o political party. Sumang-ayon din sila sa isang 6 na buwang cooling off period matapos ang kanilang trabaho sa transition at hindi makikialam sa anumang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga isyong kanilang tinulungan sa pagpaplano ng team ni Trump. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang mga eksperto na ang panukalang taripa ni United States President-elect Donald Trump sa mga produkto mula Mexico at Canada ay posibleng magpataas ng inflation sa Estados Unidos at bahagyang makapipigil sa paglago ng ekonomiya. Ito ang umahataw na balita ni Cres Ogaban. Hataw Balita ngayon. Planong patawan United States President-elect Donald Trump ng 25% na taripa ang mga inaangkat mula sa Mexico at Canada. Ayon sa mga eksperto, magdudulot ito ng pagtaas ng presyo lalo na sa sasakyan, alak at produktong pang-agrikultura. Maaaring maging dulot ito sa pagtaas ng inflation rate sa 3.7% sa 2025. Nakatanggap ng magkahalong reaksyon mula sa publiko at sektor ng negosyo ang naturang hagbang. Nagbabala ang ilang mga ekonomista na maaari itong magdulot ng trade war sa pagitan ng tatlong bansa. Cres Fugaman, humahataw sa Balita Ngayon. Magkakaroon ng libreng webinar hinggil sa gender responsive laws sa Jeddah KSA. Samantala, magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Albuquerque, New Mexico sa USA mula December 14 to 15. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inimbitahan ng ating mga kababayan sa Jeddah, Saudi Arabia sa isang webinar hinggil sa gender-responsive laws. Gaganapin ito sa December 3, alas 10 ng umaga, KSA time via Zoom at Facebook Live. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Magkakaroon naman ng panel discussion na may temang Ending Gender-Based Violence sa Brussels, Belgium. Gaganapin ito sa December 6, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa Philippine Embassy sa Brussels. Pag-uusapan dito mga legal na options sa mga biktima ng gender-based violence at paano tugunan ng trauma sanhi nito. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/NGBV-panel-RSVP or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Belgium sa facebook.com/PHInBelgium. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Albuquerque, New Mexico mula December 14 to 15 sa Albuquerque Public School 6400 Uptown Boulevard. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship at iba pang consular services gaya ng notarial at civil registry.
Maaari namang mag-book ng appointment para sa passport services sa passport.gov.ph. Hindi naman kinakailangan ng appointment para sa notarial at civil registry services. Maaari namang mag-email sa hcpg.newmexico2024@gmail.com kung may mga katanungan. Samantala, ready na po release sa mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Egypt. Maaari namang makita ang listahan ng available passports sa bit.ly/CairoPE-release-PPT. Kinakailangan namang magpa-schedule ng appointment kung magka-claim ng passport sa bit.ly/Cairo-appointment. Huwag kalimutang dalhin ng inyong old passport at resibo sa araw ng inyong appointment. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Magandang araw. Ngayong amihan season, asahan din ang iba't ibang sakit na dala sa paglamig ng panahon. Nagbigay paalala ang Department of Health o DOH sa maaring banta sa kalusugan sa panahon ng amihan. Samantala, kalinsabay nito ang dengue season na lumobo sa 81% na kaso ang naitala sa bansa kumpara noong nakaraang taon. Si Mia Alonso, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ngayong amihan season, pinaaalalahanan ng Department of Health ang publiko sa maaaring maging sakit sa paglamig ng panahon. Yung amihan also brings in the monsoon rains. So madalas yung ulan, walang bagyo pero ulan naman ang ulan. So taglamig. Number 1 is acute respiratory infection. So kasama na ubo, sipon, lagnat, all those that have, pati COVID. COVID is still around. May mga nagpa-positive pa rin ng COVID. It's one of the respiratory illnesses. Respiratory illnesses ang isa sa pangunahing sakit na maaaring maranasan ngayong panahon ng amihan. Common na rito ang sipon, ubo at lagnat. Kasama rin sa listahan ng COVID-19 dahil ayon sa DOH, patuloy pa rin na mayroong nagpopositibo sa sakit na ito. Pangalawa is yung water-related illnesses, waterborne illnesses, pagtatae. Why is it common? Kasi nga, some of our water sources are not piped in water. It's mga deep well, di ba? And sometimes yung toilet, the same toilet contaminates the groundwater. So yung E. coli doon sa yung bacterial content ng water sources become contaminated. Mahigpit ang pagpapaalala ni Secretary Herbosa sa pagpapakulo ng tubig at pagsisiguro na malinis ang mga tubig na iinumin, lalo na ang pangunahing biktima ng severe diarrhea ay ang mga bata na nauuwi sa dehydration. Ipinaalala rin ito kung gaano kahalaga ang paghuhugas ng kamay. A good defense kasi when you hold doorknobs, press elevator buttons, hold handrails, may umubo na hinawakan niya yung sipon niya o ubo niya at humawak din doon when you hold that. So, frequent hand washing. Dagdag pa ng opisyal, ngayong amihan season ay posible rin ang pagtaas ng influenza o ang respiratory illness. Kaya pinag-iingat ang lahat hinggil sa palagi ang pagsusuot ng face mask lalo na sa mga crowded area. Tiniyak naman ni Herbosa na may mga available na free flu vaccine para sa mga matatanda na ipinagkakaloob taon-taon. Samantala, kaugnay nito, mahigpit ding nagpaalala ang Health Secretary hinggil sa tumataas na bilang ng mga nagkakadengge sa bansa. Hinihikayat din nito ang publiko na kapag nakararanas na ng mga sintomas ay agad na magpakonsulta sa doktor. If they have symptoms, to consult early, magpatingin maaga. We have the antigen test, the NS1 test for dengue, which has become very helpful kasi nasasabi ka agad namin kung dengue ba o hindi. Pagpapaalala rin ng DOH na palagi ang maghugas ng kamay at maglinis ng bahay, partikular na ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Ayon sa kagawaran, bagamat cliche na o common na ang mga ito, ay malaki ang ambag nito sa ikabubuti ng kalusugan ng tao. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.
Dahil sa unti-unting lumalalang sakuna at kalamidad na nararanasan sa iba't ibang rehiyon sa bansa, plano ngayon ng Nueva Ecija University of Science and Technology na palawakin pa ang pagtuturo ng mga disaster preparedness bilang paghahanda. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sumailalim sa iba't ibang simulation exercise ang nasa 124 na nursing student ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST sa isinagawang Nursing Disaster Olympic na itong Martes, November 26. Kabilang sa pagsasanay ang first aid, earthquake drill, fire drill, high angle rescue, case analysis at nursing leadership and management. Layunin ng aktibidad na hubugin ang kaalaman at kasanayan ng mga estudyante sa pagsagip ng buhay. So this is our third year and every year po we see to it na merong bagong activity and inputs from the different agencies. We try to teach the students how to collaborate with other agencies like Bureau of Fire, Red Cross, CDRRMO, and other related agencies para just in case po na they become professionals, they know how to coordinate and collaborate. Kabilang ang NEUST sa pinakamalaking universidad na mayroong nasa 30,000 mag-aaral, kaya't mahalaga ang seguridad at kaligtasan ng bawat isa lalo na sa pinangangambahang The Big One. Isa ito sa pagtugon kung paano natin mami-minimize ang mga would-be problems at yung mga would-be disasters. So, para po nakahanda, naka-prepared lahat ang ating mga estudyante. Plano rin ng kanilang pamunuan na palawakin pa ang pagsasagawa ng mga ganitong aktibidad sa pamamagitan ng mga friendly competition sa iba't ibang eskwelahan. Sa ngayon, higit 500 nursing graduate na ng NEUST na nasa iba't ibang rescue agency ng pamahalaan ang patuloy na tumutulong sa tuwing may mga kalamidad at sakuna mula ng matatag ang Nursing Disaster Olympic noong 2021. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tuwing holiday season, ang lugar na malimit pasyalan ng ating mga kababayan ay ang Baguio City. Bukod kasi sa malamig na klima, isa rin sa dinarayo doon ang magagandang tourist spots, partikular na ang The Mansion na kamakailan lang ay binuksan sa publiko. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sobrang saya po dito, lalo na po nung nag-open na po itong mansion. Sobrang tinatangkilik na po siya ng mga turista. Lalo na po sabi po nila first time daw pong nag-open tong mansion. First time din pong nagpailaw dito. So, sobrang saya lalo na din po sa mga turista. Kasi every year po, iba-iba po yung mga design ng The Mansion. Tapos ngayon lang po yung parang pinakamaganda na Christmas tree na pinasinde kasi iba-iba po yung mga parol. Marami ng mga turista ang umaakyat sa Baguio City dahil sa magandang klima na totoong nakaka-relax. Ayon sa Baguio City Tourism Office, mahigit 1 milyong turista na ang bumisita sa syudad mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Inaasahan naman ni Mayor Benjamin Magalong na dodoble ang bilang ngayong holiday season. Hindi pa namin ma-quantify, pero looking at all these numbers na nakikita namin, talagang tumaas magmula nung binuksan natin to Mansion House. Kasi isa rin to sa mga major attraction natin. Isa sa mga tourist destinations sa lungsod ang The Mansion. Kahapon, bumisita si First Lady Liz Araneta Marcos sa The Mansion upang pangunahan ang pagpapailaw dito na dagdag atraksyon sa lugar. Ayon sa pamunuan ng museo, mula nang ito ay magbukas noong Setyembre, nasa average na 2,500 araw-araw na bisita ang kumukuha ng kanilang mga larawan na dati ay pribado at eksklusibo. Napakalaking bagay dahil nakita ng mga tao dito yung excitement na pwede na sila pumasok sa Mansion House. In fact, according to the First Lady, extend pa yung visit dito until 8 o'clock. So, itong nangyari na to, talagang tumaas nga yung aming tourist arrival.
Umaabot sa 16 hanggang 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City sa umaga. Ayon naman sa Pag-asa, posibleng maramdaman ang 9 degrees Celsius na temperatura sa lungsod sa buwan ng Disyembre o sa buwan ng Enero o Pebrero na inaasang mas malamig na mga buwan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Thursday, November 28, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at sa kasalukuyan po dalawang weather systems ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dito po sa ating latest satellite animation, may namamataan po tayong linya ng mga kaulapan dito po sa may bahagi ng Northern Luzon at nakakaapekto sa may area po ng Northern Luzon area. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. So nakikita po natin na possible na magiging maulap po yung papawirin na may kasamang mga kalat-kalat mga pagulan sa may bahagi po ng Northern Luzon, and later this day ay maaaring magdulot din ito ng mga pag-ulan, especially po sa eastern sections ng Central at Southern Luzon area. So bababa po yung axis nitong shear line sa mga susunod na oras. Meanwhile, may namamataan din po tayong mga kumpul na kaulapan na currently ay nakakaapekto sa may bahagi naman po ng Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At dahil po sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao area. At kung nakikita po natin itong mga kumpul na kaulapan, ay posible din po itong magdulot ng mga pag-ulan sa areas din po ng Visayas ngayong araw. So nakikita po natin sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, except na lang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga isolated na mga pag-ulan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, delikado pong pumalaot lalong-lalo po sa dagat baybayin ng Northern Luzon dahil inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan dulot ng epekto nitong northeast monsoon, particularly sa dagat baybayin po ng Batanes, pati rin sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa may dagat baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sunrise po natin ay 6:04 a.m. at sunset naman ay 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Shout out! Ayan, meron po tayong shout out. Siyempre po, mula po rito mula po sa lahat ng bumubuo po ng programang Hataw Balita ngayon, binabati po namin ng happy 41st year of service to God and humanity ang aming pong binamahal na Kuya Daniel Rason. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pag-iingat po sa iyo, Kuya. Naway patuloy po kayong ingatan at pagpalain at samahan po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, Sherwin, amigo Sherwin, salamat sa Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Diyos, Sherwin, dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang Kuya Daniel Rason. Ang hiling ko lang sa Panginoon ay mahabang buhay pa para kay Kuya Daniel Rason. Para lumaganap ang paggawa ng mabuti sa mundo. Kasi isa siyang ehemplo ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Lagi nawa kayong ingatan ng Diyos, Kuya Daniel Rason. Please take note, we love you po. Salamat sa Diyos. And syempre, we love you po, Kuya, at ihabol po natin na yung pong ating ilang mga suke, no? Sila Emma Chikuhara, Elena Yang ng Sinpong Taiwan, at ganun din happy birthday po kay Sis Barbie Mertalia, 68 years old na siya, at si Jocelyn Gutierrez ng Calamba, Laguna, 50 years old naman siya. Ayan, mga suki natin
dito sa Calamba. Ganun din sila Bradiner Aliparo. At happy anniversary nga pala sa lokal ng Don Vicente Villas dyan sa Cabuyao, Laguna. Nandiyan po kami kagabi. Ani? Thank you very much, amigo Sherwin. At syempre, kung mayroon akong unahin, andyan si Dantley. Dantley, thank you very much. At saka si Jaisel. Maraming salamat. Yung nasa control natin, yung nasa engineering department, maraming salamat sa inyo. At syempre, kasama ko dito sa Radio Mobile Booth lagi. Andi dito si Aljan Luzano. Maraming salamat sa iyo, Aljan. Kasama natin dito syempre si Alex Montesa. And of course, narito po si Jose Ibanez at yung ating pilot si Dante at syempre si Bernie. Maraming salamat. Gusto kong bumati ng happy birthday kay Alex Montesa. Birthday niya ngayon. Sa lahat po, magandang umaga at makakasama din natin yan sa mga kababayan natin na tumututok dito po sa Hataw Balita, Sherwin. Ayan, at ihabol ko na rin si Louie Lepanya ng Nagcarlan, Laguna. At shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 9 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas para sa lahat, anuman po ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang maghahatid ng mga bago at may init na balita dahil sa mga darating na araw, kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot po ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 35. Ang pantas ay magmamana ng kalwalhatian, ngunit kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-28 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tangalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue. UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.